Bago pa man tuluyang maghari ang internet at smartphone ay may mga bagay na noon na naging bahagi ng buhay nating mga Pilipino. Mga bagay na akala natin kailan may hindi mawawala. Subalit nang tuluyang maglaho ang mga ito ay may isang tanong na naiwan. Ano nga ba talaga ang nawala? Ang mga bagay na ito o ang mga panahon na mas simple pa ang mundo. Kaya sa video na to balikan natin ang mga bagay na akala natin ay hindi mawawala. Simulan na natin. Umpisahan natin sa payphone. Kung lumaki ka noong 90s hanggang early 2000s, ay may isang bagay noon sa mga tindahan na hindi mo pinapansin hanggat hindi mo kinakailangan. Yung telepono na nakapatong sa isang pwesto ng tindahan. May mahabang kable, maliit na karatula. Kapag kailangan mong tumawag, ay magpapaalam ka muna at sasabihing, patawag po. Iaabot sa'yo ng bantay ang telepono. Tatawag ka muna bago pa man pag-usapan ng bayad. Minsay kabisado ang mga numero, subalit madalas na nakasulat ito sa maliit at gusot na pinilas na papel. Mga panahon na hindi pa masyadong sanay ang mga tao sa tawag. Dahilan upang matapos pindutin ang mga numero ay may kasama itong kaba. Mas lalo kapag nag-ring na ito. Kapag may sumagot ay doon pa lamang magsisimula ang oras. Mabilisan ang usapan sapagkat nakatayo ka lamang sa harapan ng tindahan. Pagkababa mo ng telepono ay saka pa lamang malalaman kung magkano ang babayaran. Magbabase ang bantay sa tagal ng usapan. At hanggang sa dumating na nga ang mga panahon na ang lahat ay may sarili ng mga cellphone. Dahilan upang unti-unting nawala ang telepono sa mga tindahan. Wala na ang mga panahon na may kaba habang pumipindot ng mga numero at ang pananabik habang hinihintay na may sumagot sa kabilang linya. Sunod ay ang Yahoo Messenger. Kung madalas ka sa computer shop noong early 2000s, ay malamang na may isang sikat na gamit pang chat noon na hindi mo makakalimutan. At ito na nga, ang Yahoo Messenger. Ito ang mga panahon na kailangan mo pang madalas mag-login at hintayin ang mabagal na internet bago may makausap. Pagpasok mo sa account, ay makikita mo kung sino ang mga online dahil may green na tuldok sa tabi ng mga pangalan. At kapag nakita mong online, ang hinihintay mo ay may kakaibang saya, lalo na kapag may biglang lumitaw na isang maliit na mensahe sa isang sulok ng monitor. Sa tuwing may bago kang kausap, ay may 4 na letra na kailangan munang sagutin. Ito ay ang NASL o ang name, age, sex at location. Minsan 16FQC, minsan na may 18M Laguna. At kapag pareho kayong madalas na online, ay dito na mabubuo ang mahabang kwentuhan. Dito ka unang natutong mag-type ng mabilis gamit ang keyboard, gumamit ng emoticons, at mang-inis gamit ang buzz button kapag hindi nagre-reply ang kausap mo. At kapag sa mga sandali na ang kulay green na tuldok sa gilid ng pangalan ay biglang nawala, dito ay makakaramdam ka ng kaunting lungkot sapagkat nag-offline na ang iyong kakwentuhan. Ito ang mga panahon na wala pang smartphone. Kaya ang Yahoo Messenger ang naging pangunahing paraan noon upang makipag-usap gamit ang internet. At hanggang sa dumating na nga ang mga social media, dahilan upang unti-unti na ngang naglaho ang Yahoo Messenger. Ikatlo ay ang Nokia. Sino ba naman ang makakalimot sa tunog na ito? Mga panahon na hindi pa uso ang touchscreen, ay may isang telepono na halos lahat ay mayroon nito. At ito na nga ang Nokia. Ito yung cellphone na hindi mo kailangang ingatan. Kapag nahulog sa sahig, kapag nabasa, ay patutuyuin mo lamang ito at gagana ng muli. Dito ka gumaling sa larong Snake. Dito rin pumasok ang pagkahilig mo sa pagpapalit ng mga casing. Mula sa transparent na may iba't ibang makukulay na mga ilaw hanggang sa mga keypad na kailangang diin na pindutin upang makapag-reply ka ng maayos. Kabisado mo ang bawat mga letra. Nakakapag-text ka kahit hindi nakatingin sa screen. Habang nasa ilalim ng desk ang kamay mo noong high school. At sabay tago nito sa medyas kapag biglaang napatingin ang guro. Ito ay mga simpleng eksena noon na ngayon ay alaala na lamang. Nokia rin ang naging imbakan ng mga unang I love you. Dahil dito nakatago ang mga palihim na text sa crush mo noon.
noon. Dito rin nagsimula ang mga group message o GM na sapat na upang maramdaman mo na parte ka ng mundo. Subalit sa paglipas ng panahon ay dahan-dahang napalitan ang mga keypad ng malalaking mga screen at ang mga Nokia phone na dati ay hindi mo mabitawan ngayon ay nakatambak na lamang sa ilalim ng aparador na puno ng alikabok, kupas na ang kulay at wala na rin itong buhay. Sa pag-upgrade mo sa mas bagong telepono ay hindi mo namalayan na kasabay nitong naiwan ang mga panahon na hindi pa komplikado ang mundo. Mga panahon na ang pagtunog ng isang simpleng ringtone ay sapat na upang maramdaman mo na hindi ka nag-iisa. Pang-apat, Friendster. Kung bumibisita ka sa computer shop noong kalagitnaan ng 2000s, ay malamang na may isang website na madalas mong binubuksan. At ito na nga ang Friendster. Mga panahon na wala pa ang Facebook at IG, bago ang timeline at newsfeed, ay may profile page na ikaw mismo ang magdidisenyo. May makukulay na layout o skin at may profile music na kusang tutunog kapag binisita mo ang Friendster ng iyong kaibigan. Dito mo unang nilagay ang paborito mong quote at pinili ang top friends kung saan magsisimula ang tahimik na drama kapag may nabago sa listahan. May testimonials din na parabang liham sayo ng barkada, may seryoso, may asaran. At madalas na sisilipin mo rin kung may bagong testy o kung sino ang bumisita sa iyong profile. Dito ka rin unang nag-upload ng larawan sa internet, yung kuha sa Logitech na webcam na kailangang itapat mismo sa mukha. O kaya naman sa Digicam gamit ang USB cord. Minsan ay pixelated at may timestamp pa sa gilid. Mga panahon na wala pang filter, reactions at sapat na ang simpleng add as friend upang kiligin. At hanggang sa dumating na nga ang mga bagong platform, mas mabilis, mas simple, dahilan upang unti-unting nabawasan ang nagla-login sa Friendster. At tuluyan na ngang naiwan ang mga lumang profile. Wala na ang top friends, ang testy, ang profile song. At dito'y tuluyan na ngang nagsara ang isang pahina na minsay itinuring mong mundo. Ikalima ay ang photo album. Noon ang mga litrato ay hindi nakatago sa cellphone, kundi sa loob ng isang makapal na animoy libro. Isa ito noon sa mga bagay na madalas inilalabas sa mga tahanan kapag mayroong bisita. At ito na nga ang photo album. Ito yung makapal na album na may plastic cover at malagkit na mga pahina kung saan mo isusuksok ang mga larawan. Bawat pahina ay may kwento, magmula sa birthday, graduation at family outing. Mga masasayang sandali na mananatili sa loob ng isang album sa loob ng maraming taon. Kapag bagong develop ang mga larawan, ay ilalapag muna ito sa mesa. Isa-isang titignan ng buong pamilya. May tawanan, may asaran, dahil may mga kuhang hindi maipaliwanag kung bakit ganoon ang reaksyon ng mukha mo. At kapag napili na ang mga itatago, ay doon pa lamang sila ilalagay sa mga pahina ng album. Minsan ay may petsa, may lugar, may pangalan ng mga taong kasama sa larawan o may maiksing liham sa gilid. Kapag may bisita, ay ilalabas ang album mula sa cabinet, uupo sa sala at sabay-sabay na babalikan ang mga nakaraan habang dahan-dahang iniisa-isa ang bawat mga pahina. Hindi mo ito pwedeng i-scroll sapagkat kailangan mong hawakan, kailangan mong maramdaman. Kung minsan ay kumukupas ang kulay ng mga larawan, nagiging dilaw ang gilid, nagkakaroon ng mga linya, subalit mananatili ang alaala ng mga ito. At hanggang sa dumating na nga ang mga digital, nasa gallery o internet na ang mga larawan, dahilan upang unti-unting nawala sa eksena ang mga photo album. Halos hindi na hinahanap, halos hindi na ito binubuksan. Ngunit gaano man kalinaw ang kuha ng ating mga smartphone sa ngayon, ay kailan may hindi nito matutumbasan ang emosyon habang hawak-hawak ang pisikal na larawan ng mga taong naging parte ng iyong buhay na tanging sa larawan mo na lamang maaaring hawakan, yakapin at halikan. Kung nagustuhan mo ang video na to ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Salamat po!